Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Ulit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ipinadala po ito ng isa sa ating masugid na tagapakinig at ibinahagi po nila ang kanilang kwento na punong-puno ng kahiwagaan. Pakinggan po natin. Dahil sa matinding traffic ay alas 9 na ng gabi, nakarating ng bahay sa Fairview si Anna May. Sila na lamang ng ate niya ang nakatira sa lumang bahay sapagkat nasa Canada na ang kanilang ina at nagtatrabaho bilang isang caregiver. Graduating na si Anna May ngayon sa kursong medicine, kung kaya't palagi na lamang gabi kung siya'y makauwi. Pagkapasok niya sa kanilang gate ay nahagip niya na may tao sa kanilang terrace sa may attic. Isang babaeng nakasuot ng puti, parang puting duster na may mahaba at nakalugay na itim na buhok. Walang ibang pumasok sa isipan ni Anna May kung hindi ang kanyang kapatid na si Shara. Tinitiyak ni Anna May na kapatid niya ang nasa terrace na yun. Pagkakita niya sa babae, ang babae naman ay biglang tumalikod at kaagad pumasok sa pintuan ng attic. Si Anna May naman, dala ng pagod mula sa biyahe, ay agad lamang itong pumasok ng bahay. Dumiretso si Anna May sa kusina at kinain ang dalang pagkain mula sa isang sikat na fast food. Nang matapos hugasan ng kinainan, ay agad na niyang nilak ang pintuan ng kanilang bahay at pumanhig na rin sa attic na nagsisilbing second floor ng kanilang bahay. Ang bahay na ito ay may kalumaan na. Bahay pa ito ng kanilang lolo at lola. Pagkaakyat niya sa attic, ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto at naligo sa kanyang sariling CR sa loob. Pagkatapos maligo, ay ibinagsak na niya ang kanyang katawan sa kama. Upang manood ng mga reels at mga video sa Facebook. Magre-relax muna siya bago mag-aral. Kampante naman siya sapagkat nakauwi na rin ang kapatid niya nang makita niya kanina. Nakahilata sa kama nang may matanggap siyang PM sa messenger. Pagkatingin niya ay mula yun sa ate niya. Uy, Anna May, pasuyo naman. Pakitingnan nga sa kwarto ko yung niiwan kong blue folder. May meeting pa kasi ako ngayon eh. Kasama ko yung boss ko. Parang naiwan ko din yung folder. Napakunot ng noo si Anna May
pagkabasa nun. At chinik pa nito ang timestamp kung kailan dumating ang message ng ate niya. 9:53 ng gabi. Mabilis siyang nag-reply sa kapatid. Asan ka ba, ate? Andito sa Makati. Kasama ko nga boss ko. At may client meeting kami. Tugon ng ate niya. Biglang natahimik si Anami at biglang nakiramdam kung may tunog ba sa kabilang kwarto. At wala siyang ibang naririnig kung hindi ang kanyang sarili lamang. Sapagkat kung nandito talaga ang kanyang ate, ay dapat maririnig niya ang mga yapak at yabag ng paa nito. Ganoon din ang music nito sa kwarto, sa kabila. Nag-reply ulit si Anami. Ate, may babaeng nakaputi dito sa bahay sa kwarto mo. Nakita ko kanina. Pumasok siya sa kwarto mo. Akala ko nga ikaw eh. Reply ni Anami. Nag-reply naman ang ate niya. At nag-send ito ng selfie kasama ang boss niya at ng bisita. Saka nag-message ulit. Paano ako makakapunta dyan? Andito nga ako sa client meeting oh. Tsaka please, pakicheck na sa kwarto ko yung blue folder. Reply pa ng ate niya. Ayaw ko nga. Baka kung ano pang makita ko sa kwarto mo. Reply pa ni Anami. At habang nag-aantay ng reply mula sa kanyang ate, ay biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Ana, may nail cutter ka ba dyan? Pwedeng pahiram? Biglang may nagsalita sa labas ng kanyang pintuan. At boses talaga yun. At katunog yun ng boses ng kanyang ate, na parang nasa labas lamang ng kwarto. Biglang kinilabutan si Anami. Hindi siya sumagot sa kanyang narinig. Lalong naging malakas ang pagkatok sa kanyang pintuan. Dahil dun, ay napilitan na siyang magsalita. Ate, wala po. Wala akong nail cutter. Baka nasa baba lang. Sa cabinet. Baka meron dun. Sambit niya. At pagkasambit niyang yun, ay biglang tumigil ang kumakatok. Biglang nagsipagtayuan na ang mga balahibo sa katawan ni Anami. Muli siyang nag-reply sa messenger sa kanyang ate. Ate, umuwi ka na. Umuwi ka na muna rito. Please lang, umuwi ka na. Pagmamakaawa niya sa kapatid niya. Subalit, abala talaga ang kanyang kapatid. At hindi pa raw ito makakauwi. At hindi rin ito naniniwala na may nakitang babaeng nakaputi ang kanyang kapatid. At dahil hindi pa makakauwi ang kanyang kapatid, ay halos pating kayad na naglakad si Anami patungo sa kanyang pintuan. At dali-dali niya itong kinandado. Inilak ang pinto at hinarangan niya pa ito.
at pinilit na lamang ni Anamay na matulog. Pero pagdating ng alas 11 ay nagsimula na naman ang pagkatok sa pintuan. Ana, hindi ko makita ang nail cutter sa cabinet. Biglang nagsalita sa labas ng kanyang pintuan. Hindi na ito sinagot pa ni Anamay. At hindi tumigil ang pagkatok sa kanyang pintuan. Napayak na lamang si Anamay, dala ng matinding takot. Mabuti na lamang at natigil din ito pagdating ng alas 12. Kung kaya't muling nakiramdam sa paligid si Anamay. Nang maya-maya pa, ay muling may kumatok sa kanyang pintuan. At sa pagkakataong ito, mas malakas pa ito kumpara kanina. Sa sobrang takot niya, ay sunod-sunod niyang tinawagan ng kanyang ate na nasa client meeting pa sa Makati. Pinapauwi niya ito sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi pa maaaring umuwi ang kanyang ate, ay naghanap ng dahilan si Shara para lamang makauwi sa kanyang nakababatang kapatid. Nababahala siya para sa kanyang kapatid sapagkat sila na lamang ang magkasama sa Pilipinas. Sa kabutihang palad, ay napagbigyan naman ang kanyang ate dahil na rin sa pagpupumilit at pag-aalala. Subalit, may kalayuan ng Makati at ang kanilang tirahan na nasa may dulong banda pa ng Fairview. Hindi pa rin kasama ang traffic sa EDSA at ang traffic patungo sa kanilang lugar. Takot na takot at matyagang nag-aantay si Anamay habang inaantay ang pag-uwi ng kanyang ate. Tahimik naman ang paligid at tumigil na rin ang kumakatok nang muling may kumatok sa kanyang kwarto. Sa tindi ng takot niya, nagtalokbong na siya ng kanyang kumot. Ngunit kahit nakatalokbong, ay dinig na dinig pa din niya ang pagkatok. At ang nagsasalita sa kabila ng pinto na yon ay halos kaboses na ng kanyang ate. Nang ilang sandali pa, ay biglang tumigil ang pagkatok. Biglang tumahimik ang kapaligiran ni Anamay. Hanggang sa hindi na niya namalayan pa, nakatulog na pala siya habang nakatalokbong ng kumot. Nang biglang nagising naman si Anamay mula sa pagkakatulog at bigla itong napabalikwas. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at agad tinawagan ng kanyang ate. Agad naman itong sinagot ng kanyang ate. Anamay, ano ka ba? Tawag ka ng tawag, pauwi na ako. Nasa biyahe na ako. Nakasakay na ako pauwi. Sambit ng ate niya mula sa kabilang linya. Ate, huwag ka nang umuwi. Huwag ka nang umuwi. Kung nasaan ka man, ay bumaba ka na muna sa sinasakyan mo. Parang awa mo na, ate. Parang awa mo na. Huwag ka nang umuwi. Sambit pa ni Anamay
sabay palahaw na ito sa pag-iyak. Bigla namang nagtaka si Shara sa sinabi ng kapatid niya. Di ba pinapauwi mo ako kanina? Ngayon pauwi na ako. So yung pinapababa mo naman ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Saka sayang na pamasahe ko. Tugon ng ate niya. Basta ate, huwag ka na munang umuwi. Bukas ka na umuwi. Please lang ate. Biglang sambit ni Anami. Paano ka dyan? Kala ba may kumakatok dyan? Tugon naman ni Shara. Basta ate. Sundin mo na lang ako ate. Sundin mo na lang ako. At dahil nag-iiyak na si Anami, ay wala nang nagawa pa si Shara. Kung hindi, sundin na lamang neto ang kanyang kapatid. At hindi na tumuloy sa pag-uwi. At dahil doon, ay napabuntong hininga si Anami at nagpasalamat sa kanyang ate sa hindi pagtuloy. Ang totoo niyan, habang nakatulog si Anami, ay napanaginipan ni Anami ang isang babae, isang dalagang babae na nakaputi at nagtataglay ng mahaba at nakalugay na itim na buhok. At sinabihan siya nito na wag nang patuloyin ang kanyang ate sa pag-uwi. Na parang isang babala. At ang babaeng ding yun ay iyon din ang nakita niya sa kanilang atik. At sa kanyang panaginip, ang babaeng iyon na mukhang dalaga ay unti-unting naging kamuka ng kanyang lola. Sinabihan siya na huwag pauwiin ang kanyang ate. Napag-alaman ni Anami na ang napanaginipan niya ay ang kanyang lola. At kagaya ng sinabi ni Anami, ay kinabukasan ng umuwi si Shara sa kahilingan na rin ng kanyang kapatid. Nakauwi naman siya ng maayos at matiwasay. At dahil sa pabago-bagong ikinilos ng kanyang kapatid, ay nagpatingin sila sa kakilala ni Shara na isang psychic. Ayon sa isang psychic, ang babae na napanaginipan niya at ang kumakatok sa pintuan ni Anami ay iisa lamang. At walang iba yun kundi ang kanyang lola. Ang lola niya ang kumakatok sa kanya. Bagamat matagal nang pumanaw ang kanilang lola, subalit ayon sa psychic, ay palagi daw itong nakagabay sa kanila at nakabantay sa kanilang bahay. At ang pagpapanaginip na yun ay isang babala upang makaiwas sa masamang pangyayari. Dahil dun ay laking pasalamat ni Anami sa paggabay sa kanila ng kanilang lola. Dahil dun ay nakauwi ng ligtas at matiwasay ang kanyang ate. At nang makausap ni Anami ang kanyang ina sa ibang bansa, ay ikinuwento niya ang nangyaring yun. At inilahad niya rin ang napanaginipan niya. At maging ang kanyang ina
ay sinang-ayunan na iyon ang kanyang lola. Nung kabataan pa lamang niya. May naitabi po siyang larawan ng kanyang lola nung medyo bata-bata pa ito at ipinadala kay Anna May. At pagkakita niya ay kinilabutan si Anna May sapagkat yung babaeng yun na nasa larawan ay siya ang napanignipan niya. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa Milty, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.